We are now on a special program. We are now on the second part of our GMN, which is intended for a dialogue and forum with our invited guests coming from the national. As I have said a while ago, we have invited National President Ronald De Los Santos and National President Jason Massa to be with us this afternoon in order to impart and relay to us what we have prepared as we will witness how they are going to run the affairs of the nation, how the Fraternal Order of Philippine Eagles Incorporated. And for this afternoon, we are happy to inform you that for the group of National President Jason Massa, we are joined by the following. We have Eagle Joel Daga, the Executive National Vice President. We have also Eagle Chris Tangayan, the Vice President for Visayas. We have Eagle Ricky Bulacan, the Governor of Sibilan 4. We have Eagle Nazario Gisim, the Vice Governor of Sibilan 25. We have Lady Eagle Shirley Go, the Club President of the United Noble Consolacion, Lady Eagles Club. Then we have also Lady Eagle Genevieve Patalino, Vice President of the United Noble Consolacion Lady Eagles Club. And we have Eagle Jim Rubin, Andre Alec Axelson. Representing also National President Ronald De Los Santos. Fortunately, he is not available, and he is ably represented by our fellow Silacan Negros Eagles Club and the appointed National Assemblyman, Kuya Herbert Isler. So, to proceed with the very purpose of this forum, by the way, we would like to acknowledge our Kuya coming from Anglan Eagles Club, Kuya Dennis, the President. We have also from Valencia, Luzuriaga Eagles Club, Kuya Colonel Robelco. From Sibulan, Iron Eagles Club, Kuya Francis Plantilla, the President, and Kuya Jorge Calumba, my fellow Sir Brother Knight, together with Kuya Robelco. Okay? And finally, I missed to recognize, of course, the members of the Silacan Negros Eagles Club. We are happy also to join our ate, the beautiful wife of Kuya Dilibron. Ate Donna. Si Ate Donna. Ate Donna. Donna. Thank you. So to proceed with our agenda for this particular forum, we request the representative of Kuya NP Jason Massa, Kuya Eagle Joel Daga, to give us a few messages. First of all, ngayong hapon sa atong tanan, mga kuya natin. Hapon. My respect to the President of Silacan Negros, Kuya Reynald Lindo Lawas, for inviting us in your General Membership meeting. So on behalf of National President Kuya Jason Massa, I, together with the officers of the Visayas region, is here this afternoon to explain, shed light, give information pertaining to what is happening in our organization. So, una, ako pasalamat, kita na ako ang mga membro sa Silacan Negros. Ako kung napadiri ang itong mga chapter member. Atong original yun.
So, kani ang atong ikaduhang pagkita, kuya. I was with you when your club was chartered way back 2019. Tama kuya? Dirigya mo ito na itaw sa Dumaguete. So, I am a national officer since before. I've been 14 years in the organization. This coming June 28, 2010 will be my 15th year. So I am very, very prepared to answer questions for you to be given the information of what is really happening in our organization. So, salamat kayo na nakabot ko din diri kasi no, gahapon dito sa Cebu na kami chartering gahapon and then imposible. Supposedly, schedule na City Hall, but ang person na in charge is nasa Manila, kaya ipatawag siya sa US Embassy, kaya nasa schedule na interview, renewal sa iyang visa. So, dapat punta, di ba? Thank you very much. I am very, very welcome to answer all questions. Sabot na ako makakaya. Thank you, Kuya Edel Joel. Before we will entertain questions, we will also hear few words coming from the representative of NP Ronald Dos Santos. Kuya Edel. Ayun ba po natin kanan? As brothers, with our ate, actually, this is accidentally lang kaya itong governors, dapat siya nung natin. It happened. He was tired already this afternoon. So, ako na ilingon na I will be, sa abot lang na ako makaya ba, I will be representing the national. And then I will not disclose anything ever na hindi rin ako kumpleto kaya just newly appointed for this year. If my knowledge is not enough, I'm encouraged to all my kuya to investigate and to look and read facts what really happened for the last election. Pareha ko siya. Thank you. Thank you, Kuya Herbert. Now, at this point in time, I think this is the much awaited time for all the members and all the kuya from other clubs also to ask questions in order for us to be enlightened with the recent or the past situations that has been, keeping some problems with regard to our national organization. This is the first time that we have here resource person who can lead us and probably guide us, answer our questions, clarifying all the issues that are at hand. So, I will act as the moderator. So, may I hear first question from anyone within the floor? Kuya Oki, Kuya Cesar, di mic kung it's a unang gusto mong kana. Yes, Kuya Kerwin, Kuya Cesar, kindly introduce yourself and before you ask the question. Okay, may hapon, Kuya Ate. I'm Kerwin Elman, Chairman for Civil Construction, Civil and Construction. So, question lang Kuya, just go directly straight down to what's happening. Can any of our Kuyas or Ate give us an overview of what happened during the election and why are we having these issues right now? Thank you. So, una, may hapon sa usap. Thank you, Kuya, for that question. So, last election, 2024, I am also a candidate running for the position of Executive National Vice President.
but I lose the election because I did not spend millions of money. Even 1,000 na, ay kampanya magkabugas to, but I did not buy votes. I did not sponsor hotel accommodation and tickets. The reason behind I lose the election. When all candidates was interviewed, I even suggested to the Pinapre and challenged all candidates, ano dili na ito iani sa isang pagpili ng leader? Inuna ko, ito ni isang, kung kisay mo pasar sa isang, maura ito yung butuhan, maura ito yung pilihan. So naingon sila, walay mo pili sa imo yan, which is true. I've been in different national positions, serving 5 national president, ikalima, ikaunong na sa Kuya Jason Masa. I know how leadership being practiced by these national presidents. So, sad to say, last November, nakan nakita ko. In the month of October, clubs throughout the country and even abroad are scheduling their club election. And in the month of November, regions also schedule their regional elections. Now, being a charter governor of my region, Northern Mindanao Region 7, I asked my fellow regional officers to schedule first. Hinan ako ang presidente sa club na mag-election ta sa club, ingani at lawa kayo, oray available na po. Because last year, I am the executive field director. I am the highest educator of the Philippine Eagles Institute of Leadership. Kumbaga, I am the defense secretary. So, because of my busy schedule, I asked for consideration that our club election should be scheduled on this day so that I can attend. So, being the club chapter president of our club, so napagbigyan ko, so I have attended. And I won the election in the club level. Second, in November, the same. Ako gyapon gihanyo. No. In my region, my election was October 26 in the region. So, nahangyo na ako. So, I was part of the region of it, elected as National Assembly. Now, I keep on monitoring what is happening in the national election to all candidates only. So, even ang katong ako ang kalaban sa election, i-monitor na ko siya kung nakabay election nila niyo. So, I have the evidence in my phone. Now, here comes on the part of Kuya Ronald De Los Santos. My staff sa PIL, kumbaga under sa PIL, ikuha na ko, is one of the regional officer of the National Capital Region 11, where Kuya Ronald De Los Santos was the charter governor. This is the region na iyang gigamit running for the position as Executive National Vice President before na siya ang nahimong EMPP ni Kuya Nelson Sarcolin. Now, natin yung picture. So, lola mo. So, one of my staff sa PL, si Kuya Glenn Tornia, called me around 1:30 p.m. before 2 p.m. of that day. They asking for advice. Ano siya, Kuya EPD, pwede ba akong tumakbong Vice Governor? Sabi ko, anong problema tumakbo? Basta siguraduhin mo, manalo ka. Sabi niya, Kuya, kaya lang, ako din ang regional Comelec eh. Ay, sabi ko, hindi ka pwede tumakbo. Regional Comelec ka, tapos tatakbo ka ng elected position. Bawal yun, mamili ka sa dalawa. Few hours after, tawag siya. Kuya EPD, hindi na ako tumakbo. Ibigay ko na sa kanila. Nag-Comelec na lang ako ng region. So I know that ang election is on National Capital Region 11. Now,
I told him, Kuya, isip mo nga sa akin yung result ng inyong election. So, what is the result? He sent me these pictures. Kani ang mga pictures na yan isend, magtay, magkakita na ko. Wala man ang picture ni Kuya Ronald de los Santos. Tingin ko patay. Dili siya pwede mo kandidato. Wala man siya mailin. Sa region. Sa ato, Kuya, bisan sa club, di ka pwede mo na ang gobernador kung wala ka mailin sa club level. Tingin ko patay. Nga naman eh. So, Bukod, ni Kuya Glenn, nanupod na, yag-yatag ng mga pictures sa mga aperting nag-aanar pa yun. So, the next na ko ipakayo is the papers to be forwarded to the National Committee. Magtay na forward pa na sa National Committee. Ang result sa election in the National Capital Region 11 without the name, the picture of Kuya Ronald de los Santos. Now, here comes nahitabo, kabalo nagkalat ang istorya na si Kuya Ronald de los Santos wala ma-elect pagka-national elected official sa iyang region. On November 10, the first day of filing of the certificate of candidacy, the first person to file was Kuya Ronald de los Santos dito sa national office. Nakakanay picture with the Comelec na nag-file siya. Kung sa'yo nakasulat, in a piece of paper, katong affidavit sa Comelec. Nakabutang dito ay Ronald de los Santos, candidate for national president, is under the National Capital Region 11 as governor, vice-governor, assemblyman, any of the three to qualify to run as national presidency, mao'y nakabutang sa iyang certificate of candidacy with affidavit undertaking notarized. Gibutang niya. Now, to cut the story short, nagkalat na hindi siya pwedeng tumakbo eh wala din siya ma-elect. He cannot bring the National Capital Region 11 that would lead him to national presidency. Kaya wala siya ma-elect. So what did he do? O mga kuya, ako kasi ang nakahibalo, Tagalog pa ako nakaalam kung ano ang nangyari talaga. On November 17, in Aberdeen Court, I conducted free leadership seminar in Aberdeen Court. Why? Because I will be ending my term as Executive Field Director. So I provided the lead seminar for free. Diba? Naman ay bayad. Diba? Libre. Yung ako, di ko maningil. Pero kanang inyong kaunon, bayaran na ninyo. Pero ako, on the part of the leads, as the Executive Director, wala. Ang nag-attend ko yung mga 200 kapit. Libre yun. Naog na ako sa kupos. I saw Kuya Ronald de los Santos in the coffee shop. Isa na kato ka Berlin. Dito sa upos kuya, katong restaurant, mga lingin ang table dito. I saw Kuya Ronald de los Santos together with Kuya Atty. Jason de Guzman wearing barong. So siyempre, NPD, wala na ako. Good morning. Kumusta? Ay, meron ano sa taas ko yan. Meron akong lead seminar. Yung pinost ko. Na maraming nag-attend ko, marami. Nag-wonder ko, anong nakapanungan ni sila? Kung siya'y naa sa Aberdeen. So, I, being the Executive Director, kung na-event, bisang asa sa Pilipinas, kailangan kabalo ko. Ano man? Ako may magpadala ng Director. Ako may magpadala ng Rusin. Because without my knowledge, I can always not avoid the issuance of orients and deeds. Kailangan kayo baluko, kaya that is the mandate in the Magna Carta and Constitution of days. So, nakita ko, ikawas ko. Yato ko dito sa front desk. Napuntahan ako. Hindi ko, Kat, anong meron? Anong event? Anong meron ba chartering? Because Aberdeen Court is the famous venue
of different Eagles activities sa Aberdeen Port. So, ang sabi ng taga-reception, wala sir, kayo lang po ang may event. Wala ka pa kung balik sila. So when I pass by to another door, going to the exit, kay last mo ng door sa Aberdeen Port, katulad itong kung may kabayo, ito nga nasa picture ng Aberdeen Port. Nagtagpo ni Kuya Inoy Balindong, sabi na kailan ng Kuya Inoy Balindong. Nagtagpo ni. Pagtagpo na mo, inon siya sa ako nga. Nagminara naman siya, istorya sa Binusilip pa. Nakasabot na kung tumisto pa sa dialect, dito ko nagdamo. Naingon siya sa ako nga, bukang mali siya RDS, iyapagin kong idamay. Ito nga naman, sabi dito mo. Mag-eleksyon sila dito sa taas. Gusto niya kay taas na Kuya Gamot. Hindi ko nga, ba? Wala. Kung man naman siya nagpahil sa iyang kandidasin, ano mag-eleksyon pa man sila dito? Anak ko, so wala lang. Pag lingkod siya dito na din sa kamay nga table, tao to, ditindog ko, gawas na po mo, natagpo na po na ako isa sa ako mga field director. So ako di pa utana. O Kuya, ikaw ba yung PD doon sa taas? May event ata si RDS? Sabi niya, hindi. Walang event. Sabi ko, bakit? Nakabaro. Ano siya? Bakit? Hindi mo ba alam? Kunwari, hindi ko alam. Pero Kuya Inoy already told me that there will be an election happening at the 8th floor of Aberdeen Port. Bakit hindi mo ba alam? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, ilalagay nila si RDS sa NCR 97 para maging National Assemblyman. Yung nang wala. Hindi po pwede yun. Kasi unang-una, nakapag-file na ng kandidasi. Tapos ngayon, ilalagay naman doon. So, at the story short, before the election, so I have provided, I get all the evidence, I provided the evidence to Kuya Jason Masa. I told Kuya Jason, and told him, Kuya, congratulations, panalo ka na. Sabi niya, bakit? Eh sabi ko, hindi na-elect si RDS sa region niya, hindi siya na-elect. Hindi siya pwedeng kumandidato. Sabi niya, isend ko nga sa akin, so I send all the pictures. Now, I am not part of the lineup of Kuya Jason Masa because I am an independent candidate. Tama, Kuya Ricky? Ito si Kuya Ricky was part of the lineup of Kuya Jason Masa, including Kuya Krista Gaya. So kung meron silang mga meeting, I'm not part of it. No? Pero pwede ako sumama pag may kampanya sila. Sa kabila naman ni RDS, pwede ako pumunta. Now, True Kuya Ricky Bulacan, they filed a protest. They filed a protest to the National Comelec. Ako po, nag-file ko protest dito sa akong kontra. Ano man? Na ako ebidensya na akong kontra, nag-eleksyon, 5 lang sila kaklab. Wala ka abot-unom. Because in the election of the region, it should be participated by a minimum of 6 clubs to consider your region in good standing. So naman din sa akong ebidensya, yun lang po. Daog na po ko ani, kaya ako kontra wala. So, Kuya Ricky, hindi lang natin i-focus about this issue. Kuya Ricky filed a petition. A petition to file the cancellation of the candidacy of Kuya Ronald De Los Santos. Now, rolling. Nakita ko na pinapling at mga national president naabot sa ilang ang issue. Sila ang ipa-desisyon. The pinapling decided to allow RDS to run as national president. Now, because of that, the Comelec give their decision. Ang ilang gibutang because the pinapli allow RDS to run as national president. So because of that, we allow him to run using his second COC. Kasi mga politiko din mga kuya. Pwede din na kuya. Mudagan kang councilor, mudagan mo kang mayor. Duha imong
COC, pwede di ay. Technically, kuya, dili yun na pwede. Now, kung sa iya ikaw ang COC, that he is a National Assemblyman of the National Capital Region 97. Na dili na pwede kuya. Ano man? Kung sa may club di mo sa NCO 97, kano sa mga naindak dito? Secondly, kung naindak ka dito ng club, suot sa imong posisyon para makadagan ka as National Assemblyman sa region, nga uma na mag-eleksyon ng club. Second, hindi man ka basta-basta mong balikin, kuya. Kaya na may giingon ng Constitution na 1 month grace period. 1 month. Umana ang eleksyon, so talagang ginawa ng paraan to cut the story short, and kung ano pa man, o nila, may mga kwarta involved, so i-allow. But the petition filed by Kuya Ricky Bulacan, wala. Na-torn down, i-allow. So, nahitabo na ay election. Yes, it is true that during that election, Ronald De Los Santos garnered the much number of votes. But in Chapter 6 of the Magna Carta and the Eagles Constitution, bisag asa sa duwan mo tanawon, that is all about judiciary. Kung sa'yo nakabutang sa judiciary, kung naay mo protesta pertaining to the result of the election handled by the COMELEC, it is the rule of the judiciary to hear, to provide decision on that protest. Wala may problema, nidaog na. I-proclaim pa yun sa COMELEC. Wala may problema kuya. Kung walay protest, na may protest. Kung saan protest? Kuya Ricky Bulacan, elevate the protest to the Supreme Tribunal. I-elevate, pag-abot sa Supreme Tribunal. The Tribunal provided notices to the COMELEC, to Ronald De Los Santos, to answer this protest filed by Kuya Ricky Bulacan. He failed. Kung sa ilang mo, ilang itangtang ang tribunal, which is wrong. Dili mo na pwede tanggalon ang Chief Justice sa Supreme Court paglingkod ni Inday Sara Poon. Dili pwede matanggal. Magkulang ka kung expire yung term, o kung resign siya, or kung retire na siya, or mamatay siya. Yes, the Eagles Constitution mandated, provide that the Supreme Chancellor must be a lawyer. Tinuna, I am one of the author who revised the Magna Carta to the Eagles Constitution. Yes, tinuna. Pero, iutak na lang punta nila si Rido Llorca nga mayon nga, iman ko abogado, ako na lang nila, hindi mo resign ko. Dili kay giunahan siya. Now, where comes the decision? Dito sa Supreme Tribunal, mga kuya, one of the Associate Justice, or mayon nga Associate Chancellor, is very close to Kuya Ronald De Los Santos. Close kayo! Ano man? Duman na sila na himuha nila. Close kayo. Meaning to say, ay sa ears to siya dito. Kabalo siya nga na-protest. Ang nahitabo, nagsalig sila that they can influence judiciary, executive, and legislative. Hihayaan nila. Kung ako to, pagkabalo na ko nga na-protest kay RDS, ako rin atuon sa Cebu. To be frank lang, atuon ako kag Cebu. O, kailan na may nagkastoy mo? Ikaw kuya, bayaran ka na ko. Pero, undangan na nato na. O, 1 million, undangan na ko eh. Undangan, election naman po na after 2 years. Wala man, paggawas na desisyon, tulo ka tribunal ang nagdesisyon na ang boto nakuha ni Kuya Ronald De Los Santos during that election was considered stray votes. Why? Because the tribunal decided that namakak siya
na makaksya sa iyang kandidacy nga iyang giingon nga siya imunani nga dili man di ay tinuod. That is the reason why the Supreme Tribunal decided to cancel his certificate of candidacy. Parang na kuya din sa lokal. Nidaog na si Mayor. Nidaog na, nilingkod na punong kabulan. Naikit ko Tabato City. Isa na lang kabulan mag-eleksyon. Ang gobernador, ang mayor dito, kuya nato, si Kuya Puts Patubalo, nagawas ang desisyon ng Comelec na sa recount, daog si Cynthia Gani. Pero tulo na lang kasi mga eleksyon na. So, dili na yung musunod. In our case, it is the Supreme Tribunal, which is the Supreme Court of the Philippine leaders, who decided na makaka, which is true, na makaka. Doon ko mong imusi-usi. Pwede din na. Dagan mo gobernador sa Lungsod, sa Negros, dagan maging mo congressman, dagan maging mo mayor, pwede din na. Dapat isa lang ang sinusi. Tanan ang kandidato, isa lang ang sinusi. Siya duha. Pwede din ito, na-reserve. Kaya kaso di ko pwede din rin na pa isa din. Natili man ang pwede ko yan. Because the decision of the Supreme Tribunal did not favor on the side of RDS kay Kuya Ronald De Los Santos. Di nila madapat ang desisyon na naman ay dako kayo nilang gigasto sa eleksyon niya. Dako kayo. Libre registration, hotel, libre ang ticket. Dako kayo nagasto. Nadiri sa ako mga ticket. Nadiri sa ako. Mismo. Kuya RDS na nag-forward sa ako sa mga ticket, sa mga pamalitan ng ticket. Ako kopya. Dako kayo gasto. So di nila madapat. Ano man? Because the Philippine Eagles do not have what we call police power. Sa gobyerno sa Pilipinas, pag panaog kang mayor, kisa may sir, ang korte, isa ka ba ni korte? Kao ba niya ang polis? O matay polis sa tuwa? Hindi ko sila unaw. Nai korte, which is the Supreme Court, o matay polis. So hindi ko na. That is the reason why. Now, Kuya Jason Masa was declared. Nagkataon. Bakit? Nagkataon siya ang second highest vote. Because if not Kuya Jason Masa, paano ko si Atty. Rodel Dasil ang second highest vote? Ay, ito ko ka Kuya Atty. Rodel Dasil. Kaya kung kinsa, naulog naman nga ka ito, imong boto ka, 1,100, 1,050, walang na ito. String votes ko, kay gihulog na dili ka kandidato na makaka. Sa duwa kasi o sige yung ipagkita na makaka. Which is no klaro na evidensya niya. Dini sa inyo sa Sidlakan, makadagan maka-governor kung wala ka ma-elect sa club. Di gani ka butar ang club kung di maka-eleksyon. Di ka participate sa regional election. Ultimo ang status quo na buhaton sa club. Kailangan imo pang ipa-approve sa JMM at the same time imo i-approve sa Comelec if you will grant the status quo of the officers of the club. Imo pang ipadala sa higher ups for their approval. Hindi basta-basta yung nang-adik. Yung mag-eleksyon, status quo namin kasi nag-board. Kamera, pinima. No, it's the JMM so nag-board. Tingnan ko na ito. Ako nag-wonder yung kuya. I tell you, I want, until now, nag-wonder kung anong sa election sa iya club, which is the maagang abdition, nganong wala pa siya naibitaan. Pag-abot sa iyang region, siya bilang charter governor, nganong wala pa siya di-inform. Nga, Kuya Rimpe, ano sa mga kapwede? Mag-election na kung data sa club ba? Mana, election na. Susunod, daog. Wala problema, daog maging na-permit. O sa region na po, kapano biya sila ka magpari-elect? Kuya Rimpe, mag-election na sa region, ano sa mga kapwede? Yan na kung tanay ka po. Nag-wonder ko mga kuya natin. Ano wala siya na-inform? Pwede ka po ito ng election sa sunod sa national office. Dito sa sunod sa iyong opisina, pwede na. Tungkol sa iyong kabisi, considering, hinga na siya kabisi. And with all the national officers surrounding him, and even my field director, who is in the national office na naka-steady, I even question him si Kuya Words. Kuya, ba't di ka na pang-advise? Ba't di mo nasabihan si Ipli na kailangan siyang sumama sa election ng club at saka sa region? Ang sagot, meron namang segment yan eh. Kaya ang segment ko na ito, bago lang sa Agila,
ni sulod pag yung pagkagumas, dinibig yung anak na Hilson. In the case of Kuya Nelson Sarapunin, tanawa, Kuya Nelson Sarapunin. In 2021, Kuya Nelson Sarapunin, alam mo Kuya Nelson, di ba? Won the election versus Kuya Jimmy Kainya. During that time, after winning the election, I am the Secretary General. Sos, karon kay kani naging mag-inom. Ang kusa dito ka, kuya dito sa Metro Cagayan, sa among club, nangahubog naman sila, nanawag sa kuha. Kuya si Jim, si Kuya Nelson ba, karong election na magpupul, karong November, karong October, tagakon siya dito sa club. Nakainom, nalagay din ang gawas ng istorya. Oo ba? Salamat ayo kuya sa impormasyon. Ako naging na si Kuya Nelson, balhin o sa buwan ka. Huwag pa mag-eleksyon kung isa ka club dito, nga member ka, balhin dito. Dito ka magpailing. Dito nagpailing si Kuya Nelson. Dito nagpailing sa club. Dito nagpailing sa region. That's why he qualifies to run for national president way back 2022 November. Diri sa Waterfall. Wala na siya dito nagdagan sa iyang pinag-isa ka club, mother club niya. Kaya naman, ihulog mo siya, iplanuhan man. Kaya naman, may mga promises na wala kung niya ibang atak. So, iplanuhan siya ka. Sige lang, dagan na kabaligay, may hulog ka na mo. Mas mahulog ka, di nakakandida ko. Di nakakandida ko. So, ako, itanaw na ako ang record sa charter grant. Ako may gabuhan sa charter grant. Upgrade dito, Metro Sambuanga, Eagles Club. Tanawa mo rin kung din, tapos charter grant. Nelson Sarapunin, charter member. Hindi malalis. Charter member ko, nasa grant. Dahil siya, ito. Mo'y ang gigamit. He filed his candidacy last November 2022 in Waterfront Hotel. He was bringing the region, Western Mindanao Region 5. Dili na ang among region na Northern Mindanao Region 4. Kahit may sa nagpa-elect dito. Legal. Naka-appeal sa eleksyon, nilargal sa Sambuanga. Pag-eleksyon sa club, larga. Pagkauma, balik Manila. Pag-eleksyon sa region, larga. Pagkauma, balik Manila. What is important, nakapile ka personal, ikaduha, proclaim ka. On the case of RDS, it's different. Different. Una karoon ka na ikabubuya. Di kasi nila matangkap. Now, that is the main reason. Ako kuya, after these happenings, na na-discourage ko nga, mahimo raman dahil ka pinakataas na leader sa organisasyon o invest ka 15 million, 20 million, na-discourage ko. Diingon ko sa akong kaugalingon, panahon na siguro ang munda na ako, total kapoy naman po. 14 years na ba? Straight! Ikan pa sa panahon ni Kuya Luis Sinisa, sunod, Boris Erkinlin, Luis Sinino, ako man si Kuya Nelson, Ronald, kapoy na kayo ko, yung ako na yung nagwani. When the decision of the Supreme Tribunal was posted in the page of the Fraternal Order of Eagles, akong gibasa. Pati ningon ko legal mag-yuding. Legal yun. Ay open the magkakarta. Kung naabay right mag-decision ng Supreme Tribunal, ay klaro kayo, Chapter 6. Section 34 to 47, ABCD, nakawalaan ko dito, that the Supreme Tribunal will handle all election protests for the position of the national president, ENBP, VPs, governor, club presidents. Nakagyo dito. That the Supreme Tribunal will review the result of the election. Nakagyo. If we will not abide by the decision of the Supreme Tribunal, pwede man. Pwede kaayo. But kung sa unang natubuhaton, a region should submit a resolution in the National Assembly for approval to abolish the judiciary of the Philippine Eagles. I-abolish na to. So wala na. Ang mabiliguan na lang. Executive o legislative. Once the members of the Supreme Tribunal will be appointed by the National President, kung sa sila, naas na itawag na autonomy, hindi sila under the control. And even the Comelec, there are 3 offices in our organization na wala na control ang INPI. But, ano nang imong aksyon, ito ko pa iba nun si INPI.
Kinsa man eh. Number 1, the Supreme Tribunal. Number 2, the National Committee. Number 3, the Philippine Eagles Institute of Leadership. Dili na pwede pakialaman sa MP. Pwede siya mo suggest, pero dili niya pwede diktahan nga siya masunod. Dili pwede. They will gain autonomy after they have been confirmed and done their oath of office as national officer. Di nga na siya. So daghan kayo na nakabalo kaya ang issue, anong situation nasa na, klaro kay ato ang boto niya Dino Santos, niya ako isa kanibo, I do not question the votes. It is now in the decision of the Supreme Tribunal. Mayroon ka karon kung ang isa ka governor na naglingkod, mo decision ng Supreme Court, kaya kung isa ka kandidato nag-file of protest against atong nilingkod ng gobernador sa isa ka tuig kung doon ka mula ng nilingkod. Pag decision sa Supreme Court, hindi ka mo tuon, hindi lugar ka musunod sa Supreme Court. Musunod ka. Why? Because as Eagles, very clear, we are law-abiding. It is only because the decision does not favor their side. Does not favor their side. So now, ano na ako dinig ang Kuya Jason Masa? So una, Kuya Jason Masa called me on January 3, 2025, inviting me to join this administration. Ako mga kuya, maprinsipyo ko na tao. Kung sa'yo tama, gintura dito. Ano man? Anong mo, sunod mo ko sa iyo nga, unang-una wag magigad di ako pagkaon sa iyo. Kung decision dito ko siya sakto. But before I decide, ako sa sanginan, kuya, kilala mo ako. Ayaw ko ng mga kabulasugan. Ayaw ko ng magnanakaw. Ayaw ko na nilalamangan ang kapwa agila. Ayaw ko niloloko ang mga kuya at saka ate. So, kuya, pwede mo ba akong samahan sa aking administrasyon? Hindi ko mag-usap tayo, kuya. Meron akong tatlong bagay na gusto kong klaruhin sa iyo. Kasi ayaw ko, kuya, na pagdating ko sa finishing line, we will clash. Eh, di ba tayo kasi naman? Number 1, ingon ako sa iya. Kaya mo ba? Ang issue karon, ingon ako sa iya, transparency. Kaya mo ba? Bumuha tayo ng external auditor. Sa pamumuno mo, external auditor. Independent auditor. Kaya ba? Yang giyon. Kaya. Approve. Huwag yan mo dyan. Okay, good. Number 2. Ingon ako niya. Sa tagal mo ng agila, simula nang isinilang ang The Fraternal Order of Eagles way back June 22, 1979, marami nang dumaan na national president. Marami na ang membro na kamando, yung iba, declare their wings. Kaya mo ba bigyan ng pondo ang club? Sabi niya, ano ibig mo sabihin? Bawat club, kapag may pinasok silang bagong membro, kaya mo ba bigyan ng 500 bawat isang membro ng club? Pag yung Sidlakan, example, nagpasok ng 15 members, Sidlakan will have 15 times 500 pesos. Kaya ba? Kaya mo yan. Okay, good. Number 2, pag-renew ng club, diba, 25 minimum renewal, kaya mo ba bigyan ng another 200 per member ang club para pagsimula ng taon, may pondo agad ang club? 200. Kaya. Ito kuya. Okay ka. Number 2. Number 3. Ito na ko kaya. Problema aning ID. Kaya ba maibigay kaagad ang ID sa araw mismo ng induction ng mga bagong membro? Kaya. Okay, good. Kung gano'n, magkakasunod tayo. Yan lang, kuya, ang gusto ko para sa mga membro sa organisasyon. Now, nakita mo yun. So, daghan na, there are series of induction, chartering that happens, the club enjoy. Kuya Vice ko, bago lang ng region, ang ibayad nila sa national office, 2.5 lang. Kaya na-share 500 per member. Ang renewal, 800 lang.
kay na-share 200 ang club every year. So, ang programa ni Kuya Jason Masa, Kuya first before the community. Unahon sa daw ang kapakanan ng mga membro bago ang community. With Kuya Jason Masa, he don't want to give burden to the club. Requesting club and requesting region sa iyang pag-adili. He advised us na dili mahimong problema ninyo. So that is why sa tanan activities ni Kuya Jason Masa, he do not want that the club will purchase the ticket of the national officer. Dili siya musugot na imo siya palitan ng ticket, dili siya musugot na ikaw mag-provide sa iyang ticket. National ang iyang pagkasulat. Ang higit sa lahat, dili siya musugot na any of his national officer, including him, nag-ingon siya, dili na gusto ko yan na mag-ayaw mo na mag-ayaw. Kaya dili na maawa kami propose. So, last March, we have conducted the first session of the Regional Assembly. Hanay kayo. Ano man, tinudanay na session ng ihimo. Dili ka itong bubot kayo. Isa ka oras ito, ako man ang assembly. Tinuod man na session. Ano mo ang session dun sa konsigo? Dili kay in every session, sige, pasa ang balaod. Now, in the Treasurer's report, dito nakaroon nakita. Kuya Jojo Ablog, a person working in the Congress of the Philippines, is our national treasurer. Matay Kuya, kundi ataw. Correct me if I'm wrong, kung ano yung madungog, Kuya, matay, Tisyo, Kutsara Tinidor, appeal sa report. Tisyo, Kutsara Tinidor, naa sa report. The administration of Kuya Jason Masa is not implementing transparency. Wala siya nag-implement of transparency. His administration implements open book. Ultimo member, makita niyo mo pinag sa panunanan sa organisasyon. Member, ano man, nakatay website, ma-open niyo sa website, pila ang atong kwarta. So, walay kita ko. I-declare naman in our BOT meeting, in the speech of our national president during the National Assembly, na siya ang tanan. Why? Kanang inyong ipagbayaran ko yan ako nag-agilata, sobra ba na? Example, katong Magna Carta, pilay bayad matag ko sa 400, pero ang tinuod pagpahimo na 120, i-declare na ni Kuya Jason Masa na ay sobra na 280 kada Magna Carta Constitution na inyong kabayaran o paingo na dito sa National Fund. Kanang Eagle Speed na inyong ibayaran kag 100 pesos, 35 na. Ang sobra na 65 muadto sa National Fund. Indot yung administration, walay gabayaran, walay sweldo. Kana number 1, kato inyo nakita na ipo sa social media, matay, di ba? Kung sa may istorya, dako, ang sweldo sa presidente. We are volunteer. We came from different walks of life. And our purpose is to volunteer for service. And that service provides strong brotherhood among us. Hindi ka mag-sweldo din mga kuya. Ako during my time, pinapasakatari dyan, ako ni ko sweldo eh. I know that it is volunteerism. Okay na ko. Libre akong hotel, libre akong pagkaon, libre akong ticket. Okay na. Nagkaahon ko sa mga asawa, ako yung magato sa akong ticket, nagsusukot. Ikaw, manang mo panulanan. Ana lang, pero sweldo, wala sweldo na lang. Purely volunteerism, wala yung upgrade ang office, wala yung renta. Wala yung bayad sa kuryente, pero naka-aircon. Wala yung bayad sa tubig, pero gigitamit ang tubig. Libre ang internet, ano man? Because our office was given for free. Libre. Doon lang sa 4th floor. For the meantime, dito sa Fairview. Why? Because we occupied the 4th floor of one of the buildings under Barangay West Fairview. Ang barangay captain sa West Fairview, naaman din ka Kuya Jun
Jojo, si Kuya Jojo Kiban, Attorney Jojo Kiban, give us the 4th floor of Vargas Building. Pero anytime this year, atong upat kaandana will be occupied by the Fraternal Order of Leaders Philippines for free. Ang kabayad sa kuryente, gobyerno, barangay. Ano man, isa sa pinakadako nga barangay sa Quezon City, kanang West Fairview, 12 kabuok yung building, 12 kabuok. So libre ko yan. Mga lamisa, mga pagpanindot dito sa sunod sa opisina, it was donated by one of the legal member. Gidonate, natag cash 200,000 pesos, pamalit mo lamisa, pamalit mo school supplies para sa office. We are running the office smoothly, kahit tao benilito, ang atong gisilduhan, atong ibuga sa plato, tigmang, natural. Mura ito yung silduhan. Pero may yung ka na, si Kuya Implication ay 500,000 monthly salary. O, ako na, wala. Wala. It was approved na di yun mo dapat o salary. And the report was signed by a third-party auditor. Di, pag-yun ordinary auditor. Yeah, sikat kayo, SGB lang. SGB ang nag-certify na ang atong treasurer's report tama. In accordance, hindi basta-basta. Because of the transparency, open book. Pag wala may na-chartering kahapon, tanang nga provided, ID na ako na ganito. And the best thing of Kuya Jason Masa, dili nag-yun mag-behind ang member. Why? Number one, we created the Club President's League. Club President's League. Pag dawas sa executive order from the national office, ibaba ng SECGED. Saan? Sa INBP, sa BIMIS, sa RGL, then CPL, Club President's League. So, dili na ka makaingon ang club na bakit may kabaluan na nga na executive order nga money. Wala na kaya. Supplementary higa sa taas mo na ang sokos. The club president, na ay chairperson, na ay Visayas, na ay Mindanao, na ay Luzon. Pag-abot sa Visayas, si Kuya Vice Gov. Dicen, siya ang vice person sa club. Iyan i-forward tanan sa GC, sa tanan club president under sa CPL. And all club president, either incumbent or past, is automatic member of the Club President's League. Pag-abot sa National Assembly, ang Club President's League, pwede mo istorya sa National Assembly. Pero, dili makamugang. Makaparticipate ka, ex-officio, makaparticipate ka sa discussion. Second, nakita na mo ang involvement sa Lady Eagles, grabe na ka-aktibo. So now, we created the Lady Eagles Commission na ay chairperson, na ako'y vice person. Pwede po sila po istorya, pero hindi sila tanan. Siguro, walang na representative o atin sa assembly para po istorya. But they cannot vote. They can only participate in the discussion. So, itagaan ka na ng boses. Kaya usahay, ang idea ni atin, nindot man. Nindot man siya. So there are a lot of changes. Dili na pareha sa una. Isa pinakaliwag na itong mga ID sa una na pag-scan sa QR code na ito, hulog. Mato sa kwan, sa Lazada. Karong kuya lagi. Dili na pwede magsabit karong papel sa national office. Nakay aplikante, papel, ipadala. Dili na dumatong sa national office kuya. Ni Kuya Jason Masa. Karon tanan kuya, electronic na. Iwas korupsyon. Example, club. Nag-renew imong 50 ka member. Ang imong i-forward sa national, 30. Gigamit sa nimo ang bayad sa 20 ka tao. Masakpan ka. Ano man, di man madaya ang system. Kung unsa rin gidawat sa system, puro ito imong i-input. So ikaw, may problema. Kano wala imong i-input na gigamit, hindi mo ang pagka. Makita na karuya. Paperless na ang ingana kanilo ang administration ni Kuya Jason Masa. Ako nang i-upgrade, nisabay na sa technology. No? Nisabay na sa technology kuya. No?
Example, ganyan ID. Sa una, ato ng ID, ayun sa kwarman, Lazada. Pero mo yun, ID, tap lang mo, tap lang sa likod. Batik. Kanina system ko yan, i-improve pa naman eh. Kung saan, ultimo ang inyong mga lead seminar, makita din mo yan, kung naka-leads na mo. Kung usap kong certificate number sa imong leads, control number, ma-appear na din. So wala na ilalis-lalis. Nabiyon nga, makaka-leads, aman yung lead certificate. Nabi, kaya nawala mag yun. Pero tinood na kanin ka. So through the system, makita din. Wala na yung mga mo-divert isang Lazada. No? Nindog kayo niya. And starting to the third of Kuya Jason Masa, ang atong ID, kung sino numero ni mo na to. Dili kay kadahuman sa term sa every MP. Dahil po ni mong ID number. Nagsundalo ba? Magsumod na retirement. Ay, ginaya ID. So, ingayan na ba? Atong ba ako? Nindog kayo administration ni Kuya Jason Masa. So that is the legality of this presidency because of the decision of the Supreme Tribunal. Kung na-decision ang court pertaining to a certain case sa kaso, tama yung abogado na rin ko yan? Ay, abogado na rin. Pag magpagawas ang korte of decision, hindi ba mag-sign siya kung sa nabalaod ko? Ang decision sa pumilik, isang-isa ka po provision sa Magna Carta o Constitution, wala i-decide. Ano man? Igor man sila ningon. Because the pinapli allowed. So wala pa kayo nakabutang diyan niya. It should be on Article 5, Section 8, Chapter blank, page ana. Igana ang pagkakagong desisyon para mas katuhuan. Eh wala eh. Ang decision is because the pinapli allowed. So we allow also. Kuya Ronald de los Santos, to run as National President using, ibutang pa yun dito, using his second, karo kayo, COC. So na ay nag-abuse sa iyong power. Kung kinsa man ang kamulo mo. Diba? Dili clean ang eleksyon. Brother ko naman ang langit. Pero bilin ko, so di ang mga kuya. Kaling eleksyon na to, kung dili siya maundang kaning style nila sa uban na ano, yes, ako kuya, magpatay na ng mga agilan. Kaysa una kuya, wala may ani kuya. Wala may 20 million na gasto mo sa eleksyon. Ano mo gasto man nga anak ko? What is in the Philippine Eagles that this candidate invest to spend 20 millions? Kasi na nga. Naliman ka gihaguan din mo na kakwarta, imong i-gasto para lang sa eleksyon. Ako iingon mo na mo may kwarta. Pero dili ko buwang, ako mabuwang. Pero habit ko kung mabuwang atong panahon na, kaya abin ako budaon ko, nagpadala kong 2 million sa akong asawa sa Manila. Kaya sa Kalipay, ang akong plano atong budaon ko, mag-celebrate ko by region, ako i-clustering, o tigastuhon, sa Kalipay na pa. Pero wala kayo gipalit kong boto. Abay na lang ko daw ka daw. Ako nagasto ko. So, di ba kuya? What is it? Di ba? Anong masukot pa rin yung asawa na mo gasto ka 20 million? Kung sige, ikunin mo sa inyong asawa. Diba? Siyempre, mo siyang ganyan na, ay kagul man, eh, kung na umli, madubli, tripli, galing. Daghan, biya, agila. So, ignay mo asawa ka. Kung gasto ko 20 million, para asawa. Para mahim kong impin niya domi. Ay, dunitra na ko na. Agil yung asawa, minuhan diya. Pero hindi mo siyang practice that this money will be return sa iyo 2 times, times 3 pa sa iyong gasto. Ay, natural, may masawa. Sige, dagan, puta, mabawi pa kami ako na. Sobrang. That is what happened in our organization today. Tumod, that the decision does not favor. So then, hindi ko sila muna. That is the legality of the presidency of Kuya Jason Masa. I hope I have given you clear answers to this question by Kuya. Thank you very much.